Sa isang maliit na eskinita sa Tondo, nakatira si Alona kasama ang kanyang pamilya. 22 taong gulang pa lamang siya. Ngunit halatang halata sa kanyang mga mata ang bigat ng responsibilidad na pasa niya araw-araw. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na nag-aaral sa kolehiyo at abala sa pagtupad ng mga pangarap. Ang kanya namang pangarap ay simple lamang, makakain silang lahat sa araw-araw, gumaling ang kanyang ina at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Bago pa mag-umaga, nagigising na si Alona. Isang beses, habang nag-aayos ng kanyang maliit na delivery bag, tinawag siya ng kanyang ina mula sa banig na hinihigaan. "Alona anak, sigurado ka ba na kaya mo pa? Baka masyado kang napapagod." Mahina ngunit puno ng pag-aalalang tanong ng ina. Humiti siya kahit halata ang kanyang pagod. "Kaya ko po, Nay. Basta po nakita kong nakapakain kayo at nakakapag-aral sila Junior at Liza, sapat na yon para sa akin." Pinilit niyang maging masigla sa harap ng kanyang ina. Pagkatapos ay ginising niya ang dalawang kapatid. "Oh, gumising na kayo. May kanin at tinapa dyan. Huwag niyong kalimutang kumain bago pumasok sa school. Madalas konti lang ang pagkain nila, pero natutunan na nilang hati-hatiin ng kaunti para magkasya sa lahat." Si Alona ay madalas nagtitipid. Kadalasan tuwig na lang ang baon niya habang nagtatrabaho bilang delivery rider para sa isang kilalang food delivery app. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng init ng araw at amoy ng kalsada. Sumakay siya sa kanyang luma ngunit matibay na bisikleta na siya na rin ang nag-ayos tuwing nasisira. Habang nagpepedal sa masisikip na kalye, kita sa mukha niya ang halo ng pagod at determinasyon. "Hoy, Alona! Aga mo na naman ah!" Bati ng kapitbahay nilang si Mang Tino, isang tindero ng gulay. Kailangan po, Mang Tino. Marami kasing order pag umaga, lalo na sa mga opisina." Sagot niya habang patuloy na nagpepedal. Sanay na siya sa ganitong buhay, laging nagmamadali, laging may hinahabol na oras. Ngunit sa kabila ng lahat, kabisado na rin niya ang mga kalyeng dinadaanan at nakasanayan na ang pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Sa isang araw ng kanyang delivery, dumating siya sa isang malaking gusali sa Makati. Habang hawak ang supot ng pagkain, napatingin siya sa mataas na building. Grabe, ganito pala ang loob ng mga kumpanya ng mayayaman. Bulong niya sa sarili. Kahit ilang beses na siyang pumupunta doon para maghatid, hindi pa rin nawawala ang pagkabighani niya sa laki at ganda ng lugar. Sa lobby, sinalubong siya ng isang receptionist. "Delivery po?" tanong nito. "Opo, para kay Mr. Hernandez sa 15th floor." Habang inaabot ang order, napansin niya ang ilang empleyado na nakapormal na kasuotan, mga nakabarong at nakablazer, habang nag-uusap tungkol sa kung anong problema sa kumpanya. Hindi niya iyon masyadong inintindi, pero nakinig pa rin siya. May binanggit sila tungkol sa pagbagsak ng sales at mga investor na umaatras. Hindi niya akalaing mapapansin niya ito, pero matalas talaga ang kanyang tenga at obserbasyon. Sa kanyang pag-uwi, nadatnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Junior na umiiyak. "Ate, hindi na daw ako pwedeng makapag-enroll sa susunod na semestre. Wala na tayong pambayad." Napabuntong hininga si Alona. Lumapit siya kay Junior at hinaplos ang buhok nito. "Huwag kang mag-alala, gagawa natin ng paraan. Ako na ang bahala," sumabat si Liza, ang bunso. "Ate, gusto ko ring nakatulong. Pwede na akong magbenta ng kakanin sa labas ng eskwela." Natawa ng kaunti si Alona at sabay yakap sa mga kapatid. "Hindi kayo magtatrabaho. Ako muna. Balang araw, kayo rin ang tutulong sa pamilya natin." Doon lalong tumatag ang kanyang loob. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, hindi siya susuko. Siya ang haligi ng kanilang pamilya. Kinagabihan, habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. "Alona," wika ng kanyang ina, habang hinahawakan ng kamay ng anak. "Pasensya ka na at ikaw na ang nagdadala ng lahat ng bigat. Kung andito lang ang tatay nyo." Agad siyang sumabat. "Huwag niyo pong isipin yan, Nay. Ang mahalaga, andito pa kayo sa amin. Kaya ko naman, basta wag lang kayong mawawala." Sa katahimikan ng gabi, tanging tunog ng mga kuliglig
at ingay ng malalayong sasakyan ang maririnig. Ngunit sa puso ni Alona, mas malinaw ang kanyang pangarap. Ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Dumaan ang mga linggo at buwan, at ganoon pa rin ang takbo ng buhay nila. Gising ng maaga, trabaho ng buong araw, tapos uuwi ng pagod. Ngunit hindi siya kailanman nagrereklamo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging matatag. Hindi habang buhay ganito, bulong niya sa sarili habang nag-iisa sa kanyang kwarto. Darating ang panahon, magbabago rin ang lahat. At sa kabila ng simpleng buhay niya bilang delivery rider, hindi niya alam na isang araw, ang simpleng pagtataas ng kanyang kamay sa harap ng libu-libong tao ay magbabago ng lahat. Ng kanyang kapalaran, ng kumpanya, at ng kanyang buong buhay. Copy ends here. Sa kabilang panig ng syudad, malayo sa masisikip na eskinita ng pondo, matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking gusali sa Makati, ang tirahan ng Velasco Group of Companies. Isa itong simbolo ng kapangyarihan, tagumpay at yaman na maraming taon nang pinangarap pasukin ng libu-libong empleyado. Ngunit sa kabila ng kintab ng salamin at marmol, may nakatagong bitak na unti-unting nagbabantang sumira sa pundasyon ng kumpanya. Si Daniel Velasco, ang CEO ng kumpanya, ay kilala bilang isang matapang at istriktong lider. Bata pa lang siya, napasok na niya ang mundo ng negosyo matapos ipamana ng kanyang ama ang kumpanya. Sa edad na 35, nakilala siya bilang pinakamayamang batang negosyante sa bansa. Ngunit kasama ng kanyang kasikatan, ang ugali niyang palaban, matalim magsalita at walang sinasanto pagdating sa negosyo. Isang umaga, nakaupo siya sa kanyang opisina sa ika-30 palapag. Tanaw ang buong lungsod. Dumating ang kanyang assistant na si Mariel, dala ang isang makapal na folder. "Sir," ani Mariel na halatang kinakabahan, "narito na po ang ulat mula sa Finance Department. Ang pagkawala ng investors ay mas mabilis kaysa inaasahan." Kinuha ni Daniel ang folder at binuklat ito. Mabilis niyang binasa ang mga numero at lalong dumilim ang kanyang mukha. "Pati ba naman si Tanaka Holdings umatras na?" "Opo, sir. At pati rin po ang 2 local partners. Natatakot sila sa patuloy na pagbagsak ng sales." Mabigat ang paghinga ni Daniel. Kailan pa nangyari ang pagbagsak ng ganito kalaki? "Simula pa po noong nakaraang taon, sir. Unti-unting humina ang mga produkto dahil mas nakatuon tayo sa high-end market. Hindi na natin napansin ang kompetisyon sa mas abot-kayang linya ng produkto." Hindi nakasagot agad si Daniel. Tila ba may pumasok sa isip niya, ngunit pinanatili niyang matigas ang kanyang mukha. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, ang mga empleyado ay abala, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pangamba. Sa kafeteria, nag-uusap ang 2 empleyado, sina Marco at Lisa, parehong nasa marketing department. "Marco, narinig mo ba ang balita? Kung hindi magbabago ang sitwasyon, baka mawalan tayo ng trabaho." "Hindi lang trabaho, Lisa, pati ang pangalan ng Velasco Group mawawala." Ang daming umaasa sa kumpanyang ito. Pero kung tuloy-tuloy ang pagkakalugi, tapos na. Sa di kalayuan, nakaupo si Jeric, isa sa mga supervisor. Sumabat siya, "Huwag kayong masyadong maingay. Baka marinig pa kayo ng management. Alam nyo naman si Mr. Velasco, hindi nagpapatawad sa mga nagdududa sa kanya." Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa puso ng bawat isa, hindi nila maitago ang kaba. Ang mga taong minsang buong yabang na nagsasabing nagtatrabaho sila sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay ngayoy natatakot kung makakahanap pa sila ng trabaho bukas. Maging ang mga security guard at utility staff ay ramdam na ramdam ang tensyon. Si Mang Ben, isang janitor na 20 taon nang naninilbihan sa kumpanya, ay nagbulong sa kapwa janitor, "Kung magsara ito, saan pa tayo pupulutin? Matanda na tayo, mahirap na maghanap ng trabaho." "Ewan ko, Mang Ben, pero sana may awa pa ang Diyos," sagot ng kasama niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Daniel naman ay nakaupo sa conference room kasama ang board of directors. Isa-isang naglabas ng kanilang saloobin ang mga miyembro. "Daniel,
Ani ng isa. Hindi na natin kayang ituloy pa ito kung wala nang papasok na pondo. Sumabat ang isa pang board member, si Mr. Suarez, na kilala sa pagiging agresibo. Dapat magbawas na tayo ng mga tao. Iyon ang pinakamadaling solusyon para makatipid. Nagalit si Daniel at Maring tumingin kay Suarez. Hindi ganon kadali yon. Ang mga taong ito ang bumuo ng kumpanya. Hindi sila basta tinatapon. Nagkatinginan ang iba pang miyembro ng board. Bihira nilang makita si Daniel na ganoon kainit ang damdamin, pero halata ring hindi niya alam kung paano haharapin ang lumalalang problema. Pagkatapos ng pulong, pumasok sa isip ni Daniel ang isang ideya. Hindi siya naniniwala sa mga tipikal na plano ng board. Para sa kanya, dapat may magpakita ng tunay na solusyon. Isang taong handang magsakripisyo at magbigay ng kakaibang pananaw. Kung hindi makakaisip ang mga taong ito ng paraan, hahayaan ko ang buong kumpanya na magsalita. Bulong niya sa sarili. Ilang linggo matapos nito, ipinatawag niya ang lahat ng empleyado, mula sa pinakamataas na executive hanggang sa pinakasimpleng utility staff. Nagpahayag siya ng isang malaking pagtitipon sa loob ng auditorium ng gusali. Isang pahayag na yayanig sa lahat. Samantala, sa labas ng gusali, si Alona ay nagmamadaling nagde-deliver ng pagkain sa parehong building. Sa isip niya, isa lang itong ordinaryong araw ng trabaho, isang karagdagang kita para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam na ang kanyang maliit na mundo bilang simpleng delivery rider ay makakasagupa ng higanteng mundo ng Velasco Group. At sa hindi inaasahang pagkakataon, siya mismo ang magiging bahagi ng kasaysayang magbabago sa kumpanya. Sa araw na iyon, ang dalawang magkaibang mundo, ang simpleng buhay ng isang babaeng nagbabalanse ng pamilya at trabaho, at ang marangya ngunit nagkakagulong mundo ng isang higanteng kumpanya ay magsasalubong. At sa sandaling magsalita si Daniel Velasco sa harap ng lahat, magsisimula ang hindi malilimutang kwento ng pag-asa, pagtataksil at pagbabago. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagpedal sa kalye at pagbibigay ng pagkain sa iba't ibang opisina, umuuwi si Alona sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Hindi na siya nagtataka na kahit anong oras siya dumating, madalas ay gising pa ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang ina na hindi mapakali dahil sa sakit at mga kapatid na palaging abala sa kanilang pag-aaral gamit ang munting lampara. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad siya ni Liza, ang bunso. "Ate, bumili ka ba ng tinapay? Gutom na si nanay." Nginitian niya ito kahit ramdam niya ang pagod. "Oo, may dala ko. Eto, hati-hati tayo." Kinuha niya mula sa bag ang isang supot ng pandesal. Hindi iyon marami, ngunit sapat na para mapawi ang gutom ng lahat, kahit pansamantala. Sa gilid ng maliit na mesa, nakahiga ang kanilang ina. Payat na payat ito, halos hindi na makabangon. "Alona," wika ng kanyang ina na mahina ang tinig. "Pasensya ka na, at ikaw na lang ang kumafayod." Ang umupo si Alona sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. "Nay, wag na po kayong mag-alala. Basta nandyan kayo, kaya ko lahat. Ang mahalaga, huwag kayong bibitaw." Samantala, si Junior, ang nakababatang kapatid ni Alona, ay nakayuko sa isang lumang libro. "Ate, hindi ko alam kung makakapag-enroll pa ako sa susunod na semestre. Sabi ng registrar, kailangan kong magbayad bago matapos ang linggo." Napasinghap si Alona. Alam niyang halos wala na silang pera, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Huwag kang mawalan ng pag-asa, Junior. Maghahanap ako ng paraan. Hindi ka pwedeng tumigil sa pag-aaral. Isa ka sa pangarap ko." Si Liza naman, na 10 taong gulang pa lang, ay sumabat. "Ate, pwede naman akong magbenta ng sampagita sa kanto para makatulong ako." Napaluha si Alona, ngunit tinakpan niya ito ng pilit ng ngiti. "Hindi ka magtatrabaho, Liza? Mag-aral ka lang. Ako na ang bahala." Sa kabila ng kanilang hirap, hindi nawala ang malasakit ng bawat isa sa pamilya. Gabi-gabi bago sila matulog, nagdarasal sila ng sabay-sabay. "Panginoon, sana bigyan mo pa ng lakas si ate. Sana gumaling si nanay. At sana makapagtapos kami ng pag-aaral." Bulong ni Junior. Ngunit kahit puno ng pag-asa ang kanilang mga dasal, ramdam pa rin ang bigat ng problema. Isang gabi, biglang inatake ng matinding ubo ang kanilang ina. Mabilis siyang inalalayan ni Alona.
at pinainom ng tubig. Nay, kailangan niyo na pong magpatingin sa ospital. Halos maiyak na sabi ni Alona. Ngumiti lang ang kanilang ina. Hindi na kailangan anak. Mahal ang ospital. Mas mabuti pang gamitin ng pera sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Ngunit hindi nakapagsalita si Alona. Ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong kung bakit ganito ang tadhana nila. Pero pinili niyang manahimik. Sa halip, mas lalo siyang nagtrabaho kinabukasan. Habang nagde-deliver ng pagkain sa isang call center, nakasabay niya ang ilang kabataan na kasing edad niya. Grabe ang saya ng sweldo ko. Makakapag-shopping na ako bukas. Ani ng isa. Napangiti siya ngunit sa loob-loob niya, sana ganyan din kasimple ang buhay namin. Sana ang problema ko lang ay kung anong bibilhin bukas. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, sinalubong siya ng mga kapatid. Ate, may project kami na kailangan ng printing, sabi ni Junior. Napakamot siya ng ulo, halatang nag-aalala. Maghahanap ako bukas ng computer shop na papayag kahit hulugan ng bayad. Basta magawa niyo ang project. Niyakap siya ng dalawa niyang kapatid. Salamat ate. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang pag-asa ni Alona. Pinanghahawakan niya ang pangarap na balang araw, makakatikim din sila ng ginhawa. At higit sa lahat, hindi niya hinahayaan na maramdaman ng kanyang mga kapatid ang bigat ng kanilang sitwasyon. Lagi siyang nagpapanggap na matatag. Kahit na ang totoo ay palagi siyang pagod, gutom at puno ng takot para sa hinaharap. Isang gabi, habang nakahiga siya at nakatingin sa bubong ng kanilang bahay na yari lang sa yero, kinausap siya ni Junior. Ate, kung sakaling hindi ako makapagpatuloy sa kolehiyo, okay lang, pwede naman ako magtrabaho na lang para makatulong sa inyo. Natahimik si Alona. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ngunit sa bandang huli, mariin niyang sinabi, hindi, Junior. Hindi ko hahayaan. Mag-aaral ka at tatapusin mo ang kolehiyo. Yan ang pangako ko sa inyo ni Lisa. Sa ilalim ng dilim ng kanilang barong-barong, nagsimula siyang mangarap ng mas malaki. Hindi lang basta makaraos sa araw-araw, kundi magkaroon ng pagkakataon na makaligtas mula sa kanilang kahirapan. Ngunit sa ngayon, tanging sipag, tiyaga at pag-ibig sa pamilya ang sandata niya. At sa hindi malayong hinaharap, ang pangarap na iyon ay mabibigyan ng pagkakataong matupad sa paraang hindi niya kailanmang inakalang posible. Dumating ang araw ng pagtitipon na itinakda ni Daniel Velasco, CEO ng Velasco Group of Companies. Mula sa umaga pa lang, punong-puno na ng kaba at usap-usapan ang buong gusali. Ang mga empleyado, mula sa pinakabababang posisyon hanggang sa mga department heads, ay nagtipon-tipon sa malaking auditorium ng kumpanya. Mahigit 1,000 tao ang naroon at ang inay ng bulungan ay parang dagundong na hindi mapigil. Sa labas ng gusali, abala ang media sa pagkuha ng litrato at pag-interview ng ilang empleyado. Narinig niyo ba kung bakit tayo tinipon? Tanong ng isa. Baka magsara na ang kumpanya. Bulalas ng isa pang empleyado na halatang ninenerbiyos. Ngunit sa loob ng auditorium, ang kapansin-pansin ay ang higanteng LED screen sa entablado kung saan nakasulat, Velasco Group Emergency Assembly. Habang hinihintay ang pagdating ng CEO, nag-uusap ang mga empleyado. Sigurado ako, magbabawas sila ng tao, bulong ni Marco kay Lisa, na parehong nasa marketing department. Kung ganun, paano na tayo? Ang dami kong binabayarang utang, sagot ni Lisa habang pinipisil ang kamay na nanginginig. Samantala, sa likod ng auditorium, abala si Alona sa pagbubuhat ng 2 supot ng pagkain. Isa lang yon sa mga regular niyang delivery order sa kumpanya. Hindi niya alam na magiging saksi siya sa isang napakalaking pangyayari. Habang inaayos niya ang mga dala, naririnig niya ang kabog ng dibdib ng mga taong nasa paligid. Dumating na ang oras. Pumasok si Daniel Velasco sa entablado. Nakaitim na suit siya, matikas at puno ng autoridad. Sa isang iglap, natahimik ang buong auditorium. Tumayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit ko kayo pinatawag. Panimula niya. Malamig ang boses, ngunit matindi ang dating. Hindi nalingid sa kaalaman ninyo na ang Velasco Group
ay dumaranas ng pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Nag-ikot ang kanyang mga mata sa buong auditorium. Kita niya ang takot, pangamba at pagtataka ng kanyang mga empleyado. Ang mga investors natin ay isa-isang umaatras. Ang sales ay bumagsak ng higit 30%. Kung magpapatuloy ito, wala ng Velasco Group sa loob ng 6 na buwan. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng lahat. Ang ilan ay halos mapaluha sa narinig. Ang iba namay nagalit, binubulong ang salitang imposible at hindi makatarungan. Itinaas ni Daniel ang kamay upang patahimikin ang lahat. Pero hindi ako tatawag ng pagtitipon para lang ipahayag ang pagkatalo. Nandito kayo dahil gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob at katalinuhan para magbigay ng solusyon. Saglit siyang tumigil at tiningnan ang bawat isa. Kung sino man ang makakapagligtas sa kumpanyang ito, bibigyan ko ng gantimpalang 100 milyong piso. Halos mabingi ang auditorium sa ingay ng bulungan at pagkagulat. May ilan na napahiyaw ng 100 milyon? Habang ang iba'y natahimik, hindi alam kung totoo ba ang kanilang narinig. Sa gilid ng entablado, napatigil si Mariel, ang assistant ni Daniel. Hindi rin siya makapaniwala. "Sir, seryoso po ba kayo?" bulong niya. Ngunit hindi na siya pinansin ng CEO. Ang mga empleyado ay nagkatinginan. May ilan na biglang natuwa at nagkaroon ng bagong pag-asa. Pero karamihan ay nag-alinlangan. Paano nga ba maliligtas ang isang dambuhalang kumpanya kung mismong mga eksperto ay hindi kayang gawin yun? Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Alona ang katahimikan at pagkalito ng mga tao. Hindi siya dapat nakikinig. Dahil isa lang siyang nagde-deliver ng pagkain. Ngunit habang nakatayo siya sa gilid, ramdam niya ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Sa entablado, muling nagsalita si Daniel. Kung wala ni isa mang magtatangkang kumilos, ibig sabihin wala na talaga tayong pag-asa. Tumahimik ang lahat. Walang naglakas ng loob na magtaas ng kamay. Ang ilan ay yumuko. Ang iba'y umiwas ng tingin. Tila natatakot na pagtawanan o maliitin kung magsasalita sila. Maging si Daniel ay napabuntong hininga. Wala ba talagang may lakas ng loob sa inyo? At sa eksaktong sandaling iyon, habang nagde-deliver ng pagkain at nakikinig mula sa gilid, dahan-dahang itinaas ni Alona ang kanyang kamay. Hindi niya inisip ang mga mata ng libu-libong tao na nakatutok sa kanya. Hindi niya inisip na siya'y isang simpleng babae lang na nagtutulak ng bisikleta araw-araw. Ang nasa isip lang niya, kung hindi siya kikilos, sino pa? Tumigil ang lahat. Parang bumagal ang oras. Ang mga empleyado ay biglang natahimik at sabay-sabay na napatingin sa kanya. Ang ilan ay napatawa, ang iba na may napailing. "Excuse me," wika ng isang manager mula sa unahan. "Sino nga ba?" Nanginginig ngunit matatag ang boses ni Alona. "Ako po si Alona. Nagde-deliver lang po ako ng pagkain dito, pero gusto ko pong subukan." Tumayo si Daniel mula sa kanyang pagkakaupo at tumitig sa kanya. Kita ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Ikaw? Isang delivery girl?" Tumawa ang ilang empleyado. "Ano ba yan, sir? Pabayaan na lang natin siya. Wala naman siyang alam." Ngunit hindi umatras si Alona. Tumingin siya kay Daniel at buong tapang na sinabi, "Kung walang gustong magdaas ng kamay, bakit hindi ninyo pakinggan ang isang kagaya ko? Wala po akong titulo, pero may mata at tenga ako. At araw-araw nakikita ko kung bakit nawawalan ng tiwala ang tao sa kumpanya ninyo." Napatigin si Daniel. Ang mga salitang iyon ay parang palad na humampas sa kanyang mukha. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa katotohanang alam niyang hindi kayang sabihin ng kahit sinong board member o empleyado ang ganoong diretsyo at tapat na salita. Sa isang iglap, nagbago ang hangin sa buong auditorium. Hindi na iyon simpleng pagtitipon lamang. Ito'y naging simula ng isang kwento ng laban, tapang at pagbabago. At sa gitna ng lahat, ang simpleng babaeng nagde-deliver ng pagkain ang unang nagpakita ng lakas ng loob. Tahimik ang buong auditorium. Libu-libong pares ng mata ang nakatingin sa isang babae na hindi nila kilala. Walang formal na uniforme at may hawak pa ng plastik ng pagkain. Dahan-dahan ngunit buong tapang na nakataas ang kamay ni Alona. Para bang hindi niya iniinda ang bigat ng panlilibak
at mga itig na bumabaon sa kanya. Sa unahan, natawa ang isang manager. Ano to? Biro ba? Delivery girl ang sasalo sa kumpanya? Sinundan siya ng tawanan ng ilan pang empleyado. Baka ang solusyon niya ay libreng pagkain. Sigaw ng isa na naging dahilan ng halakhakan ng ilang grupo. Ngulit sa kabila ng lahat, nanatiling nakataas ang kamay ni Alona. Ramdam niya ang kabi sa dibdib. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Hindi niya maatasan ang sariling boses na nagsasabing may karapatan siyang magsalita. May karapatan siyang subukan. Napakunot ang noo ni Daniel Velasco. Hindi siya sanay na may sumasagot ng ganon sa kanyang mga hamon. Lalo na mula sa isang taong wala man lang posisyon sa kumpanya. Lumapit siya ng bahagya sa gilid ng entablado at itinutok ang kanyang mga mata kay Alona. Ikaw, malamig ngunit puno ng kuryosidad ang kanyang boses. Anong pangalan mo? Alona po, sagot niya, mariing nakatingin sa CEO. Alona, ulit ni Daniel. Sabi mo'y gusto mong subukan. Ano ang kaya mong gawin para sa Velasco Group? Bago pa siya makasagot, muling umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga empleyado. Hindi siya seryoso. Baka isa lang siyang desperado. Delivery lang ang alam niya, hindi negosyo. Umiling si Alona at huminga ng malalim. Alam ko pong hindi ako ang inaasahan niyo na tatayo ngayon. Wala po akong titulo. Hindi ako graduate ng business o economics. Pero araw-araw po akong nakikisalamuha sa mga tao sa kalsada, mga estudyante, manggagawa, nanay, tatay. Nakikita ko po kung bakit nawawalan ng tiwala ang mga tao sa inyo. At kung wala pong ibang may lakas ng loob na magsalita, hayaan niyo pong ako. Natigilan ang lahat. May ilan na napanganga. May iba na may napailing pa rin. Ngunit ramdam nila ang tapang sa tinig ni Alona. Lumapit ang isang matandang empleyado, si Mang Ben, ang janitor na 20 taon nang naninilbihan sa kumpanya. Tahimik niyang sinabi sa katabi, iba ang lakas ng loob ng batang yan. Matagal ko nang gustong magsalita pero wala akong tapang. Sa entablado, muling nagsalita si Daniel. Kung talagang gusto mong subukan, maghanda ka. Hindi ito laruan, Alona. Kung ikaw ang papasok dito, hindi lang isang kumpanya ang nakasalalay, kundi ang buhay ng libu-libong tao. Hindi siya nagpatinag. Alam ko po, pero kung wala pong magsasalita, sigurado pong mawawala na ang kumpanyang ito. Ano po bang mawawala kung pakikinggan ninyo ako? Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Ilang sandali, tumango si Daniel. Sige, bibigyan kitang pagkakataon. Pero tandaan mo, isang maling galaw lang. At hindi lang sarili mo ang madadamay. Nag-ikot ang mga mata ng mga empleyado. Ang iba'y nagalit, ang iba na may natakot. Ngunit may kakaibang apoy na nagsimulang sindihan sa loob ng auditorium. Isang simpleng babae ang naglakas loob at sa isang iglap, pila ba may pumutok na tanong sa isip ng lahat. Bakit hindi siya? Habang bumabalik si Alona sa kanyang upuan sa gilid, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Naririnig niya ang mga bulong. Sigurado ka bang kaya mo? Baka mapahamak ka lang, pero grabe ang tapang niya. Sa gilid ng kanyang mga labi, lumitaw ang maliit na ngiti. Hindi dahil sa sigurado siyang kaya niya, kundi dahil alam niyang sa unang pagkakataon, may nakapansin na ring sa boses ng isang kagaya niya. Lumapit si Mariel, ang assistant ng CEO. At lihim na bumulong kay Daniel. Sir, baka naman delikado to. Paano kung wala siyang alam? Tumitig si Daniel sa kanya. At paano kung siyang sagot? Muli niyang ibinalik ang tingin kay Alona na nakatayo sa likod at hawak pa rin ang supot ng pagkain. Sa dami ng tao sa silid na iyon, siya lang ang may lakas ng loob na magtaas ng kamay. At doon, nagsimula ang kasaysayan na hindi na mabubura. Ang kasaysayan ng isang simpleng babaeng nagde-deliver ng pagkain na hahamon sa isang imperyo ng negosyo. Pagkatapos itaas ni Alona ang kanyang kamay at magpahayag ng kagustuhang tumulong, nagsimulang mag-ingay ang buong auditorium. Ang mga bulungan ay unti-unting naging halakhak at ang halakhak ay nauwi sa lantad na panlilibak. Halos lahat ng nasa paligid
ay hindi makapaniwala na isang simpleng babae lang na nagde-deliver ng pagkain ang unang naglakas loob na sumagot sa hamon ng CEO. Biro ba to? Sigaw ng isang empleyado mula sa gitna. Ano bang alam niya sa corporate strategy? Sa tingin niya ba makakabawi ang kumpanya sa pagbebenta ng fishball o kwek-kwek? Natawa ang mga nasa tabi niya. Ang iba na may nagpupunas ng luha sa sobrang kakatawa. Ay naku, ang tapang nga naman. Pero tapang lang, wala namang alam. Sa gilid, pinagmamasdan ni Alona ang mga naglalait sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya umatras. Naramdaman niyang kailangan niyang manindigan sa desisyon niyang magtaas ng kamay. Tumayo ang isang supervisor, si Jeric, at nagsalita ng malakas. Sir, wag na nating sayangin ang oras dito. Isa lang siyang delivery girl. Kung totoo ang sinasabi ninyong nakasalalay ang buhay ng lahat ng empleyado, bakit natin ipagkakatiwala sa kanya? Narinig iyon ng marami at muling umalingangaw ang bulungan ng mga tao. Ang iba ay sumang-ayon kay Jeric, ang iba na may tumango na lamang. Halatang sang-ayon din sa kanyang punto. Ngunit bago pa lumaki ang gulo, itinaas ni Daniel ang kanyang kamay. Tahimik, malamig at mariin ang kanyang tinig at sa isang iglap, natahimik ang buong silid. Tumitig siya kay Jeric. Kung wala kang lakas ng loob na tumayo at magbigay ng solusyon, huwag mong pigilan ang iba. Nabigla ang lahat. Hindi nila inaasahan na sa unang pagkakataon, pinagtanggol ng CEO ang isang taong hindi nila kilala. Isang taong wala man lang posisyon sa kumpanya. Pero sir, tangkang pagsabat ni Jeric. Wala nang pero, madiing sagot ni Daniel. Kung kaya mong ibigay ang solusyon, sige. Kung hindi, umupo ka. Napahiya si Jeric at dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan. Ngunit hindi pa rin natapos ang pang-uiyam ng iba. Lumapit ang isang babaeng empleyado kay Alona at bumulong ng may pang-iinsulto. Umuwi ka na lang. Hindi ito lugar para sa'yo. Ang mga kagaya mo hanggang dyan lang sa pagde-deliver. Napakagatlabi si Alona. Naramdaman niya ang init ng mga luha na gustong kumawala, ngunit hindi siya nagpadaig. Sa halip, tumingin siya kay Daniel at nagsalita ng malinaw. Gusto ko lang pong subukan. Hindi ko sinasabi na alam ko ang lahat. Pero kung wala pong susubok, sigurado pong matatalo na kayo. Natahimik ang lahat. May kakaibang tapang sa boses ni Alona na kahit ang mga sanay sa boardroom ay hindi kayang ipakita. Lumapit si Mariel, ang assistant ng CEO, at bumulong kay Daniel. Sir, baka nakakasira lang siya ng oras. Imbes na makapulong, baka lalo pang magulo ang sitwasyon. Ngunit sa halip na sumang-ayon, ngumiti si Daniel ng bahagya, isang ngiting matagal nang hindi nakita ng kanyang mga empleyado. Hindi oras ang sinasayang ng taong may lakas ng loob. Ang mga salita ng CEO ay nagdulot ng kaba at pag-aalinlangan sa lahat. May ilan na nagsimulang magtanong sa sarili kung tama ba ang kanilang panlilibak. Kung mismong si Daniel ay nakita ang tapang ni Alona, baka may dapat nga silang makita na hindi nila napapansin. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Muling sumabat ang isang empleyado sa accounting. Sir, kahit anong lakas ng loob niya, wala siyang kaalaman. Ano bang solusyon ang maibibigay ng isang taong walang background sa negosyo? Sumagot si Alona, hindi na nanginginig ang boses. Hindi po ako eksperto, pero araw-araw nakikita ko ang mga taong tunay na bumibili ng produkto ninyo. Nakikita ko kung bakit hindi sila bumabalik. Kung ayaw niyo makinig, wala akong magagawa. Pero kung gusto niyong malaman ang totoo, pakinggan niyo ako. Natahimik ang buong silid. Para bang lahat ay natigilan sa simpleng katotohanan ng kanyang sinabi. Sa dulo ng silid, si Mang Ben, ang matandang janitor, ay napangiti ng palihim. May punto siya, bulong niya sa sarili. Matagal ko nang nakikita yan, pero ngayon lang may nagsabi ng harapan. Sa entablado, muling nagsalita si Daniel. Alona, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi dahil sigurado akong kaya mo, kundi dahil ikaw lang ang naglakas loob. At sa oras na ito, iyon ang pinakakailangan ng kumpanya, ang tapang. Nabigla ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang kakaibang tensyon. Hindi na lang ito usapin ng panlilibak. Ito'y naging pagsubok kung hanggang saan kayang tumayo ng isang simpleng babae laban sa lahat ng pagdududa.
At sa gabing yun, nagsimulang mabuo ang isang hindi inaasahang kwento kung paanong ang pangtaas ng kamay ng isang ordinaryong tao ay maaaring yumanig sa pundasyon ng isang imperyo. Nang humupa ang tawanan at amuuyam, unti-unting tumahimik ang buong auditorium. Libu-libong tao ang nakatingin kay Alona. Wari nag-aabang kung ano ang sasabihin ng isang babaeng walang titulo, walang diploma at walang anumang koneksyon sa negosyo. Hawak pa rin niya ang supot ng pagkain at ramdam niya ang bigat ng bawat tingin, ngunit hindi na siya nanginginig gaya kanina. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Hindi po ako eksperto at hindi ko rin sinasabing kaya kong gawin ang lahat. Pero araw-araw po akong nasa lansangan. Nakikita ko ang mga taong dapat sana'y bumibili ng produkto ninyo. At alam ko kung bakit hindi na sila bumabalik. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ang iba'y nagtaas ng kilay. Ang ilan na may nagpatuloy sa pakikinig. Maging si Daniel na nakatayo sa entablado ay tahimik na nagmasid. Ang Velasco Group, pagpapatuloy ni Alona, masyado pong nakatutok sa mga mayayaman. Ang mga produkto ninyo, ang mga serbisyo, lahat para sa mga taong may pera. Pero paano po yung kagaya namin? Yung mga ordinaryong tao na gusto ring makaranas ng ginhawa, na tahimik ang silid. Hindi sanay ang mga tao na makarinig ng ganong punto mula sa isang taong nasa labas ng negosyo. Ngunit bawat salita ni Alona ay tumatama sa puso ng mga naroroon, lalo na sa mga rank and file employees na matagal nang nagtatago ng sariling saloobin. Nagtaas ng kamay ang isang manager at sumabat. Excuse me, pero hindi ganoon kasimple ang negosyo. Hindi lang basta presyo ang usapan dito. May standards ang kumpanya. Tumingin si Alona sa kanya, diretso sa mata. Oo, may standards. Pero paano kung ang standards na iyon ang dahilan kung bakit nawawala ang tiwala ng masa sa inyo? Hindi lahat ng tao kayang bumili ng produkto na sobra-sobra ang presyo. Hindi lahat ng tao makakayanan ang serbisyong para lang sa piling tao. Kung gusto nyo pong bumalik ang kumpiyansa ng publiko, magsimula po kayo sa mga taong nasa kalsada. Umugong muli ang bulungan ng mga tao. Ang ilan ay nagsimulang tumango, tanda ng pagsang-ayon. Si Mang Ben, ang janitor, ay palihim na napangiti. Sa wakas, may nagsasabi ng matagal na niyang iniisip. Sa entablado, nagsalita si Daniel. Kung sinasabi mong nakakaligtaan namin ang masa, ano ang iminumungkahi mo? Inugot ni Alona ang lakas ng loob at inilatag ang kanyang unang panukala. Gumawa po kayo ng linya ng produkto na abot kaya. Hindi po kailangang mawala ang high-end na imahe ninyo. Pero bakit hindi kayo maglaan ng isa para sa mga simpleng tao? Mga produktong mura pero may kalidad. Para kapag nagtagumpay ang kumpanya, hindi lang mayayaman ang nakikinabang, pati na rin kaming mahihirap. Halos mapasinghap ang lahat sa narinig. Ang mga manager ay nag-ikot ng mga mata. Wari hindi makapaniwala na isang delivery girl ang nagtuturo sa kanila ng marketing strategy. Ngunit sa likod ng kanilang pagdududa, hindi nila maitago ang katotohanang tama ang sinabi niya. Napatigil si Daniel. Alam niyang base sa kanilang datos, bumabagsak nga ang sales dahil unti-unti nang umiiwas ang masa. Ngunit walang isa man sa kanyang mga consultant ang naglakas loob na banggitin iyon ng direkta. At ngayon, isang babaeng hindi nila inaasahan ang unang tumama sa ugat ng problema. Muling nagsalita si Alona. Kung gusto niyo pong ibalik ang tiwala ng publiko, bumaba po kayo sa kalsada, makipag-usap sa mga tao. Alamin kung ano ang kailangan nila. Huwag niyo pong tingnan ang lahat sa taas ng gusaling ito. Ingnan niyo rin sa baba, kung saan naroon ang mga taong araw-araw ay nagtatrabaho pero hindi makabili ng produkto ninyo. Nabingi ang buong silid sa katahimikan. Walang gustong sumabat. Walang naglakas ng loob na muling pagtawanan siya. Ang ilan ay nagsimulang mag-isip. Ang iba namay napayuko, tila ba napahiya sa sarili nilang panlilibak kanina. Si Daniel ay dahan-dahang tumango. Hindi ko akalaing isang taong tulad mo ang makakapagsabi ng katotohanan. Matagal ko nang alam. Pero hindi ko matanggap. Sir? Tanong ng isang board member na nakaupo sa harapan.
Hindi niyo naman siguro seseryosohin ang sinasabi niya? Wala siyang diploma, wala siyang alam sa corporate world. Tumitig si Daniel sa kanya, malamig ang mga mata. Pero may alam siya sa tunay na mundo. At iyon ang hindi natin nakikita. Muling bumaling ang CEO kay Alona. Alona, kung kaya mo magbigay ng mas detalyadong plano, bibigyan kita ng 3 araw. Kung mapapaniwala mo ako at ang board, may tsansa kang patunayan ang sarili mo. Ngunit kung hindi, hihinto ka na dito. Bahagyang napigilan si Alona. 3 araw? Paano siya makakagawa ng plano para sa isang dambuhalang kumpanya kung halos wala naman siyang access sa kanilang datos? Ngunit hindi niya ipinakita ang takot. Sa halip, mumiti siya ng bahagya at tumango. Opo sir, 3 araw. Gagawin ko po ang lahat. Muling nag-ingay ang buong auditorium. Ang iba'y nagalit, ang iba nama'y natakot para sa kanya. Ngunit si Alona, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya basta simpleng delivery girl. Siya ngayon ay isang tao na may pinanghahawakang responsibilidad. At iyon ay ang hamuni ng sarili upang mailigtas ang isang kumpanyang hindi niya akalaing magiging bahagi ng kanyang kapalaran. At habang naglalakad siya palabas ng auditorium, hawak pa rin ang supot ng pagkain na hindi niya naibigay. Dama niya ang titig ng lahat. Ang iba'y nanunuya, ang iba na may nagtataka. Ngunit sa kanyang dibdib, mas malakas ang pintig ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan, ngunit alam niya, ito na ang simula ng laban niya para sa kanyang pamilya, para sa sarili, at para sa libo-libong tao na umaasa sa kumpanyang muntik ng bumagsak. Pagkatapos ng hindi inaasahang panukala ni Alona, mabilis na kumalat ang balita sa buong gusali ng Velasco Group. Halos lahat ng empleyado, mula sa mga sekretarya hanggang sa mga department heads ay may kanya-kanyang opinyon. Ang ilan ay natutuwa at humanga sa kanyang tapang, ngunit mas marami ang nagdududa at nagagalit. Para sa kanila, isang malaking insulto na isang taong hindi man lang bahagi ng kumpanya ang biglang papasok upang subukang iligtas ang isang dambuhalang korporasyon. Pagbalik ni Alona sa kanyang maliit na bahay sa Tondo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita, sinalubong siya ni Lisa. Ate, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ngumiti si Alona kahit pagod. May malaking hamon lang, Lisa. Pero kakayanin ko para ito sa ating lahat. Nang sumunod na araw, formal siyang tinawag ni Daniel sa opisina upang bigyan ng pagkakataon na magsimulang gumawa ng plano. Ngunit bago pa man siya makaupo sa isang maliit na desk na inilaan para sa kanya, ramdam na niya ang malamig na pagtanggap ng mga empleyado. May ilan na lantad na nagbulungan at tumingin sa kanya ng may panlalait. Ayan na ang bagong tagapagsalba raw ng kumpanya. Ani ng isang babae mula sa HR. Delivery girl na naging strategist? Biro ba to? Dagdag pa ng isa. Pinilit ni Alona na hindi magpatalo sa mga naririnig. Umupo siya. Binuksan ang maliit na notebook na dala at nagsimulang magsulat ng mga ideya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Una, pinahirapan siya ng ilang empleyado na may galit sa kanya. Nang humingi siya ng kopya ng mga sales report, sinadya ng isang supervisor na ibigay ang luma at di na updated na datos. Nang humingi siya ng access sa customer feedback, binigyan siya ng incomplete na files. Ang lahat ng ito ay para patunayan na wala siyang karapatan na naroon. Sa cafeteria, hindi rin siya tinantanan. Habang kumakain ng mura niyang baon, nilapitan siya ni Jeric, ang supervisor na una nang kumontra sa kanya. Alona, makinig ka. Huwag ka nang magpakaloko-loko. Hindi ka nababagay dito. Kung ako sa'yo, umatras ka na bago nga pamapahiya. Tumigil si Alona sa pagkain at tiningnan siya ng diretsyo. Kung matatakot po ako sa panlilibak, dapat matagal na akong tumigil. Pero hindi po ako nandito para ipakita kung gaano ako kagaling. Nandito ako dahil ayaw kong mawala ng trabaho ang mga tao rito. Kahit na ako'y isang outsider, alam ko kung gaano kahalaga ang kumpanyang ito para sa kanila. Napangisi si Jeric at tumalikod. Bahala ka, pero tandaan mo,
3 araw lang ang binigay sa'yo. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, may ilang empleyado na nagsimulan makita ang kanyang sinseridad. Isang messenger ang nag-abot sa kanya ng ilang dokumento na hindi na ibigay ng iba. Ma'am, heto po. Alam kong kailangan niyo ito. Pasensya na kung hindi agad na ibigay ng iba. Ngumiti si Alona at nagpasalamat. Maraming salamat. Hindi niyo alam kung gaano kalaking tulong ito. Habang lumilipas ang mga araw, gabi-gabi siyang nauuwi ng pagod. Hindi lang dahil sa kanyang paghahanap ng impormasyon, kundi dahil kailangan pa rin niyang magtrabaho bilang delivery girl para may maipakain sa pamilya. Madalas, matapos niyan ibaba ang bisikleta at iligpit ang mga dala, umuupo siya sa maliit nilang lamesa at patuloy na nagsusulat ng plano gamit ang mga nakalap niyang datos. Nay, wika niya, isang gabi habang pinapainom ng gamot ang kanyang ina. Malaki po ang laban na hinaharap ko ngayon. Pero kapag nagtagumpay ako, hindi lang tayo ang makikinabang. Libu-libong pamilya rin. Mahina, ngunit puno ng pag-asa ang tinig ng kanyang ina. Alona anak, kahit anong mangyari, ipinagmamalaki ka namin. Kasi kahit sa kabila ng lahat, hindi ka natatakot lumaban. Muli siyang napaluha, ngunit pinunasan ang kanyang pisngi. Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanya, kahit pa hindi nila iyon aminin. Sa ikalawang araw, nakahanap siya ng ilang kaalyado, mga rank and file na empleyado na sawa na sa panlilibak ng kanilang mga boss. Lumapit ang isa sa kanila, si Carlo, na matagal nang nagtatrabaho bilang utility staff. Ma'am, nakita ko po yung pinapakita niyong plano kagabi. Kung gusto niyo, tutulungan ko kayo maghanap ng mas marami pang feedback mula sa mga customer. Marami akong kilala sa mga branch. Napangiti si Alona. Maraming salamat, Carlo. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga ang tulong niyo. Mula noon, nagsimula siyang magkaroon ng maliliit na alyansa. Mga taong dati hindi pinapansin sa loob ng kumpanya, ngayon ay nagiging bahagi ng kanyang laban. Ngunit habang lumalakas ang loob niya, lalo ring dumadami ang hadlang. Isang gabi bago matapos ang 3 araw, natuklasan niyang may ilang empleyado ang sinadyang alisin ang mga dokumentong pinaghirapan niyang kolektahin. Nawalan siya ng mahahalagang papeles at halos gumuho ang kanyang plano. Ngunit hindi siya nagpadaig. Ginamit niya ang natitirang oras para muling tipunin ang lahat ng impormasyon. At kahit halos hindi na siya natulog, ipinangako niya sa sarili na bukas ay tatayo siyang handa sa harap ng lahat. Ang unang pagsubok kay Alona ay hindi lang tungkol sa paggawa ng plano. Ito'y tungkol sa kanyang kakayahang harapin ang panlilibak, pagtutulungan at mga hadlang na inilalagay ng mismong mga taong pinoprotektahan niya. At sa kabila ng lahat, pinatunayan niyang hindi madaling sumuko ang isang taong ang lakas ay nagmumula hindi sa diploma o titulo, kundi sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Nang sumapit ang 3 araw, dala ni Alona ang lahat ng puyat at pagod sa pagbuo ng plano. Halos hindi siya kumain ng maayos at ang kanyang mga mata ay may buhit ng malalalim na eye bags. Ngunit sa kabila nito, matibay pa rin ang kanyang loob. Bit-bit niya ang mga papel na nakala mula sa mga taong nagtiwala sa kanya, mga rank and file na empleyado at ilang matapat na staff na lihim na nagbigay ng tulong. Ngunit bago siya makapasok sa boardroom kung saan siya ipapaharap, may lumapit na isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng simpleng barong, may bit-bit na makapal na folder at halatang mabigat ang hakbang. Miss Alona? Mahinahong tawag ng lalaki. Opo, ako nga po. Kayo po si? Ako si Mr. Ramirez. Matagal na akong accountant dito. Napahinto siya at tumingin kay Alona ng diretsyo. Narinig ko ang sinabi mo noong assembly at mula noon, pinapanood kita. Nakita ko ang tapang mo kahit nilalapastangan ka ng mga kasama ko. Hindi nakasagot agad si Alona. Kita niya ang bigat sa mga mata ng matanda. Ito, sabay abot ng folder, ang mga dokumentong tinatago ng ilang mataas na opisyal. May anomalya sa mga kontrata at binubulsa ng ilan ang pondo ng kumpanya. Matagal ko nang gustong ilabas ito, pero takot akong mawala ng trabaho. Wala na akong lakas ng loob. Hanggang sa nakita kita. Nanlaki ang mga mata ni Alona.
Sir, kung totoo po ito, malaking bagay ito. Tumango si Mr. Ramirez. Mag-ingat ka. Ang mga taong ito ay makapangyarihan at hindi sila basta-basta. Pero kung talagang gusto mong mailigtas ang kumpanya, hawak mo na ngayon ang susi. Nanginginig ang mga kamay ni Alona habang tinatanggap ang folder. Para siyang binigyan ng bagong lakas. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang bigat ng panganib. Kung totoo nga na may anomalya, hindi lang simpleng plano ang laban niya, kundi buhay niya mismo ang nakatayat. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga directors at executives. Naroon si Daniel, nakaupo sa gitna at nagmamasid. Sa kanyang tabi, nakakunot noo si Suarez, isa sa mga matagal ng board members na kilala sa pagiging agresibo at makapangyarihan. Alona, panimula ni Daniel, oras mo na para ipakita ang plano mo. Huminga siya ng malalim at inilatag ang kanyang mga papel sa mesa. Sa 3 araw po, nagsaliksik ako ng mga datos at humingi ng tulong mula sa ilang empleyado. At base sa lahat ng ito, malinaw po na ang pangunahing problema ng kumpanya ay hindi lang pagbagsak ng sales, kundi kawalan ng tiwala ng masa. Nag-ikot ang mga mata ng ilang executives. Narinig na namin yan. Wala ka bang bago? Sarkastikong sabi ng isa. Ngumiti si Alona. Meron po, pero bago ho ipakita ang solusyon, nais ko munang ipakita ang katotohanang matagal nang itinatago. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder na ibinigay ni Mr. Ramirez at inilatag ang ilang dokumento. Nanlaki ang mga mata ng ilan sa nakita. May mga pirma, kontrata, at resibo na malinaw na nagpapakita ng anomalya sa pondo. Ito po ay mga transaksyong nilihim ng ilang executives. Mga kasunduan na nagpapakita na may malalaking halaga ng pera ang napupunta sa bulsa ng iilang tao sa halip na sa kumpanya. Nagkagulo ang mga board members. Hindi yan totoo, sigaw ni Suarez habang tumayo, halatang nagugulat. Wala kang karapatan maglabas ng ganyang mga dokumento. Ngunit mabilis na tumayo si Mr. Ramirez mula sa gilid ng silid. Hindi siya agad napansin ng lahat. Ngunit nang magsalita siya, tumahimik ang lahat. Ako ang nagbigay ng mga papeles na yan. At totoo lahat ng nasa loob niyan. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga anomalya. Pero wala akong tapang magsalita. Hanggang sa nakita ko ang batang ito na walang takot na tumayo sa harap ng lahat. Natahimik ang buong silid. Ang ilang board members ay hindi makatingin kay Daniel. Ang ilan na may halatang balisa. Muling nagsalita si Alona. Kung gusto o ninyong mailigtas ang kumpanya, magsimula po kayong linisin ang sarili ninyong hanay. Walang saysay ang kahit anong plano kung patuloy kayong pinaglalaruan ng mga taong inuuna ang sariling bulsa kaysa sa kinabukasan ng kumpanya. Tahimik na nakinig si Daniel. Kita sa kanyang mukha ang halo ng galit at panghihinayang. Hindi niya akalaing sa loob ng sariling kumpanya, may mga taong nagtaksil na pala sa kanya. Habang patuloy na nag-uusap ang board members, lumapit si Mr. Ramirez kay Alona. Mag-ingat ka, hiha. Hindi titigil ang mga taong iyon. Lalo na ngayon na inilantad mo sila. Nagpasalamat si Alona at tahimik na tumango. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng laban na kakaharapin pa. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang liwanag ng pag-asa. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May kaalyado na siya, isang taong matagal ng bahagi ng kumpanya, at magkasama silang lalaban para sa katotohanan. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Alona, dala ang kopya ng mga dokumento, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na para bang nagbabadya ng panganib. Ngunit hindi siya natakot. Bagkus, lalo siyang nagpatibay ng loob. Kung buhay ko man ang kapalit, hindi ako uurong. Bulong niya sa sarili. Dahil hindi lang ito laban para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa kumpanyang ito. At sa dilim ng kanyang pag-uwi, alam niyang ang bawat hakbang ay papalapit sa mas malaking panganib. Ngunit papalapit din sa posibilidad ng tagumpay. Pagkatapos ng mainit na paglalantad ni Alona sa anomalya, hindi na naging kasing payapa ang loob ng Velasco Group.
Sa bawat pasilyo, bulungan ang maririnig tungkol sa kanya. Ang ilan ay humahanga at nagsasabing siya ang nagbigay ng lakas ng loob na ipakita ang totoo. Ngunit marami pa rin ang hindi makapaniwala na isang simpleng delivery girl ang naglalantad ng mga sikreto na hindi nagawa ng matataas na posisyon. Isa sa mga pinakanagalit ay si Suarez, ang finance director na direktang tinamaan ng ebidensyang inilatag ni Alona. Sa labas ng boardroom, habang nakatayo si Alona at kausap si Mr. Ramirez, bigla itong lumapit. Anong akala mo, babae? Na maililigtas mo ang kumpanya sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento? Tumayo si Mr. Ramirez at hinarap siya. Hindi gawa-gawa ang mga papeles, Suarez. Ako mismo ang humawak sa mga account na yan. Ako ang nakakita ng anomalya sa mga transaksyon mo. Nanginig ang panga ni Suarez at mariing tumitig kay Alona. Magaling kang bata ka, pero hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Sa mundong ito, hindi lahat ng tama ay panalo. Tandaan mo yan. Bago pa lumala ang tensyon, dumating si Daniel. Tama na, hindi ito lugar ng personal na bangayan. Lumapit siya kay Suarez at malamig na nagsalita. Kung wala kang tinatago, bakit ka takot sa mga dokumento? Napahinto si Suarez, halatang hindi handa sa direktang akusasyon ng CEO. Ngunit imbes na sumagot, nag-iwan lang siya ng matalim na tingin kay Alona at umalis. Pagbalik ni Daniel sa loob ng opisina, tinawag niya si Alona. Ano ang nasa isip mo at pinalandra mo agad ang mga dokumento? Alam mo bang delikado yon? Sir, sagot ni Alona, kung itatago pa natin, lalong lulubog ang kumpanya. Hindi ba't mas dapat niyong malaman kung sino ang totoong sumisira sa inyo? Napayuko si Daniel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may punto ang isang taong labas sa mundo ng negosyo. Hindi iyon simpleng paglalakas loob lang. May katotohanan sa boses ni Alona na hindi niya nakikita sa mga taong matagal na niyang kasama. Ngunit hindi natapos ang laban doon. Kinabukasan, habang pumapasok si Alona sa gusali, naramdaman niyang may dalawang lalaking nakamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi niya ito pinansin, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang mga mata. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang text mula sa hindi kilalang numero. Tumigil ka na kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya mo. Nanginig ang kamay ni Alona habang binabasa ang mensahe. Pinilit niyang huwag ipakita sa kanyang ina at mga kapatid ang takot na nararamdaman niya. Ngunit nang makatulog ang lahat, umupo siya sa gilid ng kanilang maliit na mesa at nagtanong sa sarili, handa ba talaga ang itaya ang lahat? Kinabukasan, nakipagkita siya kay Mr. Ramirez sa isang tahimik na kafe. Sir, may banta na akong natatanggap. Sigurado akong galing ito sa mga taong ayaw mailantad ang katotohanan. Tumango si Mr. Ramirez, halatang sanay na rin sa ganitong mga sitwasyon. Huwag kang matakot, Hija. Alam kong mabigat ang laban. Pero tandaan mo, kapag umatras ka ngayon, mas lalo silang lalakas. Ang katotohanan lang ang tanging sandata natin. Napatingin si Alona sa kanya at bahagyang ngumiti. Hindi ako uurong. Sir, hindi lang para sa umpanya, kundi para sa lahat ng umaasa dito. Sa sumunod na board meeting, muling hinarap ni Alona at ni Daniel ang mga miyembro. Ipinakita nila ang mas malinaw pang ebidensya, mga kopya ng email at bank statements na ipinakita ni Mr. Ramirez. Kitang-kita ang pangalan ni Suarez sa ilang transaksyon. Hindi ito sapat na pruweba, sigaw ni Suarez habang nagpipilit tumayo. Mga peking dokumento lang yan na pinagsabwatan ng isang matandang accountant at isang delivery girl. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, tumayo si Daniel at dumiretso sa harap ng mesa. Tama na, sobra na. Ako mismo ang nakakita ng ilang irregularities sa mga ulat mo noon pa. At ngayon, may pruweba na. Hindi nakasagot si Suarez. Halata ang galit at takot sa kanyang muka. Lumapit siya kay Alona at bumulong. Hindi pa tapos to. Makikita mo kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Naramdaman ni Alona ang lamig ng kanyang boses. Ngunit hindi siya nagpadaig. Hindi po kapangyarihan ang magtatakip sa katotohanan. Darating ang oras,
masisira rin ang lahat ng kasinumalingan. Mula sa araw na iyon, nagsimula nang mabago ang tingin ni Daniel kay Alona. Dati tinitingnan lang niya ito bilang isang mapangahas na babae. Ngunit ngayon, nakikita na niya ito bilang isang boses ng katotohanan na hindi natatakot sumalungat kahit sa pinakamalakas na tao sa board. Ngunit sa kabilang banda, nagsimulang lumalim ang panganib na nakaamba kay Alona. Sa bawat pag-uwi niya, laging may kasunod na anino. Sa bawat pagpasok niya sa gusali, ramdam niya ang malamig na titig ng mga taong ayaw siyang magtagumpay. At habang papalapit siya sa mas malaking laban, alam niyang hindi na ito basta laban para sa isang kumpanya. Isa na itong personal na digmaan laban sa mga taong handang pumatay para sa pera at kapangyarihan. Sa kanyang puso, lalong tumibay ang paninindigan. Hindi siya tatalikod kahit pabuhay na niya ang kapalit. Sapagkat sa likod ng kanyang tapang, naroon ang pangakong ibinigay niya sa kanyang pamilya at sa libu-libong umaasa sa kanyang lakas ng loob. Mula nang malantad ang pangalan ni Suarez bilang isa sa mga sangkot sa anomalya, hindi na naging mapayapa ang mga sumunod na linggo para kay Alona. Ang Velasco Group ay tila naging larangan ng digmaan, hindi pisikal kundi digmaan ng impluensya, takot at katotohanan. Habang unti-unti nang nagigising ang ilang empleyado sa katotohanang may mali sa kanilang hanay, mas lalo namang tumitindi ang mga banta laban sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa kumpanya, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Dalawang lalaking nakaitim, malalaking katawan, na halatang hindi basta-basta ang dahilan ng pagkakasunod. Binilisan niya ang kanyang hakbang at pumasok sa masikip na eskinita ng Tondo upang subukan silang maligaw. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang isa sa kanila na nagsabi, kung matalino siya, titigil na siya. Pag-uwi sa bahay, agad siyang sinalubong ni Liza at Junior. Ate, may mga lalaking kanina pa umiikot dito sa kanto. Para silang naghahanap ng tao. Nagkatinginan sila ni Alona. Pinilit niyang ngumiti para hindi mabahala ang mga kapatid. Baka nagkataon lang. Aniya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang konektado iyon sa laban na kinakaharap niya. Ilang araw ang lumipas, bigla namang inapake ng matinding ubo ang kanyang ina. Sa ospital, sinabi ng doktor na lumalala ang kondisyon nito at kailangan ng mas malalim na gamutan. Habang nakaupo si Alona sa tabi ng kama ng kanyang ina, pinisil nito ang kanyang kamay. Anak, huwag mong iwan ang laban mo. Kung para sa ikabubuti ng lahat, ipagpatuloy mo. Huwag kang matakot para sa akin. Napaluha si Alona. Pero Nay, paano kung kayo ang madamay? Ayokong kapalit ng katotohanan ay ang buhay ninyo. Numiti ang ina. Kung may kapalit man anak, mas pipiliin kong makita kang lumalaban kaysa makita kang sumusuko. Samantala, sa loob ng kumpanya, mas nagiging lantad ang panggigipit kay Alona. Madalas siyang hindi makagamit ng mga kagamitan na dati bukas para sa lahat. Isang beses, sinadyang sirain ng isang empleyado ang kopya ng mga papeles na hawak niya. Pasensya ka na, aksidente lang, sarkastikong sabi nito habang nakangiti. Ngunit sa halip na magalit, pinulot ni Alona ang mga papel at muling inayos. Kung akala nila matatakot nila ako, nagkakamali sila, bulong niya sa sarili. Sa panahong iyon, unti-unti ring lumalapit sa kanya ang ilang empleyado na dati walang pakialam. Lumapit ang isang babae mula sa customer service, si Ellen, at nagsabing, Ma'am Alona, gusto ko po kayong tulungan. Matagal na po naming nararamdaman ang kirapsyon dito. Pero ngayon lang may naglakas ng loob na magsalita. Kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng mga reklamo ng customers na matagal nang tinatago ng management. Naging mahalagang kaalyado si Ellen at kasama sina Carlo at Mr. Ramirez. Nagsimulang mabuo ang isang maliit ngunit matibay na grupo sa loob ng kumpanya. Sila ang naging mata't tenga ni Alona. Nagdadala ng impormasyon at nagbabantay sa kanya laban sa mga tangkang pagtakip ng mga kontrabida. Ngunit habang lumalakas ang kanilang paninindigan, mas lalo ring nagiging desperado ang kabilang panig. Isang gabi, nakatanggap si Alona ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Kung hindi ka titigil,
Hindi lang ikaw ang mawawala. Maging handa ka. At bago pa siya makasagot, pinatay ang linya. Kinabukasan, dumating si Daniel sa kanyang opisina at nadatnan si Alona na nakaupo roon. Hawak ang kanyang ulo at halatang hindi nakatulog. Alona, malumanay niyang sabi, naririnig ko ang lahat ng nangyayari. Hindi ko inaasahan na ganito kabigat ang laban mo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Napatingin si Alona sa kanya. Sir, paano po ipagpapatuloy ito kung mismong pamilya ko ang nadadamay? Hindi ko na alam kung tama pa bang lumaban. Umupo si Daniel sa harap niya at seryosong tumingin. Hindi ko rin akalaing maririnig ko ang mga bagay na iyon mula sa sarili kong kumpanya. Ngunit salamat at hindi ka tumigil. Alona, kailangan ka nila. Hindi lang ng mga empleyado, kundi pati ako. Kung kailangan mong may kasama sa laban, andito ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alona ang tunay na suporta ng CEO. Hindi na lang siya basta-bastang pinapakinggan. Ngayon, tinuturing na siyang kaalyado. Ngunit kasabay ng suporta ay ang pagbigat ng responsibilidad. Alam niyang mas malaki ang kanyang tinatayang panganib dahil mas marami na ang umaasa sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimbestiga. Marami pa silang natuklasang kontrata na peke, mga transaksyon na hindi dumaan sa tamang proseso, at mga bayarin na sinisingil sa kumpanya pero napupunta lamang sa iilang bulsa. Lahat ng ito ay dahan-dahan nilang binuo bilang matibay na ebidensya. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang pagsisikap. Si Suarez, na lalong napipilitang ipagtanggol ang sarili, ay naghanap ng paraan para siraan si Alona. Ipinakalat niya ang chismis na ginagamit lamang ni Alona ang kanyang pamilya at ang kanyang kahirapan upang makakuha ng simpatiya. Isa lang siyang mang-uto, bulong ng ilan na naniwala sa mga ikinakalat ni Suarez. Ngunit sa kabila ng lahat ng paninira, hindi na natitinag si Alona. Sa halip, mas lalo niyang ipinakita sa lahat ang kanyang kasipagan at katapatan. Sa tuwing may meeting, siya ang laging nauunang dumating at huling umuuwi. Sa bawat pagkakataon, dala niya ang ngiti na nagsasabing hindi siya bibigay. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi mula sa kumpanya, tinawag siya ni Mr. Ramirez. Alona, tandaan mo ito. Ang laban na ito ay hindi lamang laban para sa kumpanya. Laban din ito para sa lahat ng mahihirap na kagaya mo, na matagal nang walang boses. Huwag kang susuko. Ngumiti si Alona at tumango. Hindi po ako susuko, sir. Hindi na lang po ito laban para sa kanila. Laban na rin po ito para sa pamilya ko, para sa mga pangarap na matagal nang ipinagkait sa amin. At sa pusod ng lumalalim na digmaan, mas lalo niyang naramdaman na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang tapang ay unti-unting nagiging apoy na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa paligid niya. Ngunit alam din niya, habang lalong lumiliwanag ang apoy na iyon, mas lalo rin siyang magiging target ng mga taong nais manatili sa dilim. Dumating ang araw ng malaking board meeting. Sa loob ng malawak na conference hall ng Velasco Group, nagtipon ang lahat ng board members, department heads at ilang piling empleyado. Mahigit isang buwan na mula nang magsimula ang laban ni Alona at ngayon ay oras na para ilatag ang pinakamatibay niyang ebidensya laban sa mga kontrabidang nasa loob mismo ng kumpanya. Tahimik ang buong silid. Tanging pag-ubo ni Suarez ang naririnig. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng mesa. Malamig ang mga mata at tila ba handang sumabog anumang oras. Katabi niya ang ilang board members na matagal na niyang kaalyado. Sa kabilang panig naman, naroon si Daniel, seryosong nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Sa gilid ng silid, nakaupo si Alona, kasama sina Mr. Ramirez at Ellen, na parehong kabado ngunit determinado. Tumayo si Daniel at nagsalita. Ngayong araw, bibigyan natin ng pagkakataon si Alona at ang kanyang grupo na ipakita ang kanilang natuklasan. Lahat ng ito ay makakaapekto hindi lang sa ating kumpanya, kundi sa libo-libong empleyado na umaasa sa atin. Kaya't makinig tayong lahat. Dahan-dahang tumayo si Alona, dala ang makapal na folder ng ebidensya. Halos mabingi siya sa kaba ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinahalata.
Tiningnan niya ang lahat, mula sa mga kaalyado hanggang sa mga taong gigil na siyang bumagsak. Magandang araw po. Ako po si Alona, panimula niya. Hindi po ako eksperto sa negosyo, pero sa nakalipas na mga linggo, nakita ko po ang mga bagay na matagal nang tinatago sa kumpanyang ito. Isa-isang inilabas ni Alona ang mga dokumento, mga kontrata na may pirma ni Suarez, mga resibo ng transaksyon na nagpapakita ng maling paggamit ng pondo, at mga email na malinaw na nagpapatunay ng pakikipagsabwatan. Base po sa mga datos na ito, paliwanag niya, mahigit 2 bilyong piso na ang nailabas ng kumpanya para sa mga proyekto na hindi naman natuloy. At kung susuriin, ang pera ay dumiretso sa iilang account na unektado sa mga board members na naririto ngayon. Nagkagulo ang lahat. Ang iba'y napahiyaw, ang ilan na may nagbulungan. Tumayo si Suarez at mariing sumigaw. Kalokohan! Peking dokumento ang lahat ng yan. Hindi niyo ba nakikita? Isang delivery girl lang ang nag-akusa. At naniniwala kayo agad? Ngunit agad siyang sinagot ni Mr. Ramirez. Ako ang naglabas ng mga papeles na yan, Suarez. Ako ang accountant na naghawak ng mga accounts na binaboy ninyo. Hindi mo pwedeng sabihing peke ito. Napatayo rin si Ellen at inilabas ang mga reklamo ng mga customers. Ito po ang mga tinatago niyong reklamo. Mga taong hindi na bumibili dahil sa sobrang mahal at hindi makataro ng presyo. Sa halip na ayusin, tinatago ninyo para hindi bumagsak ang pangalan ng kumpanya. Nang simulang manginig si Suarez, walang makakapagpatunay na ako ang may gawa niyan. Doon biglang tumayo si Daniel, hawak ang isa pang papel. Meron. Ipinakita niya ang kopya ng back statement na nakuha ng kanilang legal team na malinaw na nagpapakita ng pera mula sa Velasco Group na dumiretso sa account ni Suarez. Ito ang ebidensya at hindi lang ikaw, Suarez. May ilan pang kasabwat. Nabaling ang lahat ng mata kay Suarez. Pula ang kanyang mukha at sa sobrang galit ay halos mabasag ang hawak niyang baso. Tumayo siya at tinuro si Alona. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi ka lang nakisawsaw, hindi ako madadamay. Ngunit imbes na umatras, tumayo si Alona at diretso siyang tumingin sa kanya. Ako lang ba ang dahilan? Hindi akong nagnakaw ng pera. Hindi ako ang nagpabaya sa kumpanya. Hindi ako ang tumalikod sa mga empleyado. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw at ang mga kasabwat mo. Kaya kung may sisihin ka, sarili mo yon. Muling nag-ingay ang silid. Ang ibang board members ay halatang natatakot na madamay. Ang ilan na may napatingin kay Daniel, naghihintay ng desisyon. Tumindig si Daniel. Malamig ang kanyang tinig. Simula ngayon, ikaw, Suarez, ay tinatanggal sa posisyon bilang Finance Director. At ang mga kasama mong sangkot, haharap sa investigasyon at sa korte. Nabigla ang lahat. Hindi akalaing kayang gawin ni Daniel ang ganoong hakbang. Ngunit malinaw na wala na siyang pagpipilian. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak at kailangang linisin. Habang dinadala palabas si Suarez ng mga gwardya, patuloy itong sumisigaw. Hindi pa tapos to, Alona. Hindi mo alam kung sino ang mga kalaban mo. Ngunit nanatiling matatag si Alona. Hindi na siya takot. Hindi na siya nanginginig. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Ang ginhawang dulot ng pagtatagumpay sa unang malaking laban. Pagbalik niya sa kanyang upuan, lumapit si Daniel at mahina siyang kinausap. Alona, salamat. Kung hindi dahil sa tapang mo, hindi ko malalaman ang tunay na nangyayari sa kumpanya. Mumiti si Alona, bagaman halata ang pagod sa kanyang mga mata. Sir, hindi pa po tapos ang laban. Marami pa tayong dapat ayusin. Pero ito na po ang simula. At doon, sa gitna ng kaguluhan at pagbagsak ng ilang makapangyarihan, nagsimula ang panibagong kabanata para sa Velasco Group. Isang kabanata kung saan ang isang simpleng babaeng nagde-deliver ng pagkain ang naging dahilan para mabuksan ang katotohanan at magsimula ang tunay na paglilinis. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Alona na ang laban ay hindi pa tapos. Dahil kung kaya nilang patalsikin si Suarez, kaya ring bumangon ng iba pang mas malalakas na kalaban. At sa susunod na yugto, mas mabigat at mas mapanganib na pagsubok ang kanyang haharapin.
Matapos mapatalsik si Suarez at ilang kasabwat, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng Velasco Group. Ang takot na bumabalot sa mga empleyado ay napalitan ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, naroon pa rin ang kaba, kaya bang bumangon ang kumpanya mula sa malalim na sugat na iniwan ng katiwalian? Kinabukasan, muling ipinatawag ni Daniel ang lahat ng department heads at ilang piling empleyado sa auditorium. Nakaupo si Alona sa gilid, hindi na isang bisita, kundi isang mahalagang bahagi ng pagpupulong. Tahimik siya, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Mga kasama, panimula ni Daniel, nasa bagong yugto na tayo. Oo, marami tayong nawalang pera, marami ring tiwala ang nawasak. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng Velasco Group. Simula ngayon, muling bubuing natin ang ating pundasyon at magsisimula tayo sa mga taong matagal nang nakalimutan, ang masa. Muling lumingon si Daniel kay Alona at ang inspirasyon ng bagong direksyong ito ay walang iba kundi si Alona. Nagkatinginan ang mga empleyado. May ilan pa ring nagdududa, ngunit marami na ang nagsimulang magbigay ng palakpak. Si Alona, bagaman nahihiya, ay tumayo at yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Sa mga sumunod na linggo, inilunsad nila ang unang proyekto, isang linya ng mga produktong abot-kaya para sa ordinaryong tao. Mula sa pagkain hanggang sa mga simpleng serbisyo. Sinigurado nilang may kalidad ito, ngunit hindi sobra ang presyo. Pinangalanan nila itong Velasco para sa masa. Ma'am Alona, ani Ellen isang umaga habang inaayos ang ilang papeles. Hindi ko akalaing darating ang araw na ang kumpanya ay magbibigay ng halaga sa mga simpleng tao. Dati, puro high class lang ang iniisip nila. Ngayon, pakiramdam ko isa na rin akong bahagi ng layunin. Napangiti si Alona. Hindi lang ikaw, Ellen. Lahat tayo. Hindi lang para sa mga mayayaman ang tagumpay. Habang abala sila sa pagpapatupad ng bagong proyekto, nagsimulang bumalik ang tiwala ng publiko. Ang mga dating customer na umiiwas dahil sa sobrang mahal ng produkto ay nagbalik. Maging ang mga bagong kliyente ay natuwa sa inisyatibang nagbibigay halaga sa mga pangkaraniwang mamamayan. Isang matandang babae ang lumapit kay Alona sa isang launching event. Iha, salamat. Ngayon, kahit simpleng kagaya namin, kaya na naming bilhin ang produkto ng Velasco Group. Hindi ko akalaing mangyayari to. Naiyak si Alona at yumafat sa matanda. Doon niya mas lalo pang naramdaman na ang laban niya ay hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa lahat ng kagaya niya. Samantala, sa opisina ng CEO, tahimik na nagmamasid si Daniel sa pag-usad ng mga pagbabago. Lumapit siya kay Alona at nagsabi, "Alam mo ba kung hindi ka nagtaas ng kamay nung araw na iyon, baka sarado na ang kumpanya ngayon." Ngumiti si Alona, "Sir, hindi po ako ang dahilan. Lahat ng taong naniwala at tumulong ang dahilan. Ako lang po ang unang naglakas loob." Napangiti si Daniel, isang ngiting bihira niyang ipakita. At iyon ang pinakamahalaga. Dahil sa lakas ng loob mo, nagising kaming lahat. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang lumalakas ang bagong proyekto, mas dumarami rin ang hamon. Kailanang linisin ang imahe ng kumpanya, ayusin ang mga nasirang relasyon sa mga investors, at higit sa lahat, ibalik ang morale ng mga empleyado. Isang gabi, habang nakaupo si Alona sa kanyang maliit na kwarto, hawak ang notebook na puno ng plano at ideya. Napaisip siya, kung kaya palang magbago ng isang kumpanya, kaya rin siguro magbago ng isang tao. Hindi kailanman huli para magsimulang muli. Nang makalipas ang ilang buwan, nakamit ng Velasco Group ang hindi inaasahang tagumpay. Ang bagong linya ng produkto ay tinangkilik ng masa at maging ang media ay nagsimulang pumuri sa kumpanya. Sa mga balita, madalas nilang banggitin ang delivery girl na naging inspirasyon ng pagbabago. Sa isang panayam, tinanong si Daniel, "Sir Velasco, ano po ang sikreto ng muling pagbangon ng kumpanya ninyo?" Tahimik siyang ngumiti at sumagot, "Isang simpleng tao na may tapang at malasakit, si Alona." Sa gilid ng entablado, habang pinapanood ang interview, napaluha si Alona. Hindi dahil sa papuri kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang ang kanyang sakripisyo ay nagbunga.
ang kanyang pamilya ay mas maayos na ang kalagayan, ang kanyang mga kapatid ay muling nakapag-aral, at ang kanyang ina ay patuloy na ginagamot ng maayos. Ngunit higit pa sa lahat, ang kanyang tinig na dating hindi pinapansin ay naging boses na nagbigay ng pag-asa hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa libu-libong tao. At habang pinagmamasdan niya ang bagong direksyon ng kumpanya, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang libu-libong tao na naniniwala na ang pagbabago ay posible, basta't may lakas ng loob na magsimula. Makalipas ang ilang buwan ng walang humpay na laban, dumating na rin ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Isang malaking pagtitipon ang inorganisa sa loob ng pangunahing gusali ng Velasco Group. Ang buong auditorium ay puno ng mga empleyado, kasama ang media at ilang malalaking investors na bumalik upang suportahan ang muling pagsilang ng kumpanya. Sa entablado, nakatayo si Daniel Velasco, ang CEO. Ngunit ngayong araw ay hindi siya ang sentro ng atensyon. Nasa tabi niya si Alona, ang babaeng mula sa pagiging delivery rider ay naging dahilan ng pagbabago ng buong korporasyon. Mula sa mga ilaw ng kamera hanggang sa mga palakpak ng tao, lahat ay nakatuon sa kanya. Mga kasama, panimula ni Daniel, noong araw na ako'y sumigaw ng hamon na magliligtas ng kumpanya, hindi ko inasahan na isang simpleng babae ang tatayo at tatanggap ng responsibilidad. At ngayon, nandito tayo, muling matatag. Ito'y dahil sa tapang at malasakit ni Alona. Nagsimulang pumalakpak ang buong hall. Ang iba'y napaluha pa habang pinagmamasdan ang simpleng dalaga na ngayon ay tinitingala ng lahat. Lumapit si Daniel at iniabot ang isang malaking sobre. At gaya ng ipinangako ko, nararapat na ibigay sa kanya ang gantimpala. 100 milyong piso. Nabigla ang buong hall. Kahit alam nilang pangako iyon ng CEO, hindi pa rin makapaniwala ang lahat ng aktual na makita ang pagsasakatuparan nito. Si Alona, nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang sobre. Halos hindi makapagsalita. "Sir," mahina niyang wika, "hindi ko po alam kung paano pasasalamatan ang lahat ng ito." Ngumiti si Daniel, "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa at ito ang nararapat sa iyo." Pagkatapos ng seremonya, agad na nagulat ang media. Kinilala si Alona bilang delivery girl na nagligtas ng kumpanya. Ang kanyang kwento ay lumabas sa mga pahayagan, telebisyon at maging sa social media. Libu-libong tao ang na-inspire at maraming kabataan ang nagsabing gusto nilang maging kasing tapang niya. Ngunit sa halip na magpakalunod sa kasikatan, umuwi si Alona sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Dala ang mabigat ngunit makabuluhang gantimpala. Pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama. "Anak, narinig ko sa radyo ang nangyari. Totoo ba? 100 milyon?" Napaluha si Alona at niyakap ang kanyang ina. "Opo, Nay. Pero hindi po ito para sa akin lang. Ito'y para sa ating lahat." Kinabukasan, agad niyang ipinagamit ang bahagi ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sa ospital, sa wakas ay natugunan ng mga espesyalista ang matagal ng karamdaman nito. Habang nakahiga, mahigpit na hinawakan ng ina ang kamay ni Alona. "Salamat, alak. Dahil sa'yo, may pag-asa pa akong makapiling kayo ng mas matagal." Hindi lamang iyon ang unang hakbang. Binayaran din ni Alona ang lahat ng kanilang utang sa tindahan at sa mga taong matagal na nilang pinagkakautangan. Para sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Wala nang naniningil tuwing gabi, wala nang takot sa mga abiso ng pagkakautang. Sunod niyong pinagtuunan ay ang edukasyon ng kanyang mga kapatid. Si Lisa, na ilang taon nang nahinto sa pag-aaral, ay agad niyang in-enroll sa kolehiyo. "Ate," umiiyak na sabi ni Lisa, "hindi ko akalaing matutupad ang pangarap ko. Salamat." Si Junior naman, na palaging nangangarap maging inhinyero, ay dinala niya sa isang universidad na may mahusay na kurso para dito. "Ate, gagawin ko lahat para hindi masayang ang sakripisyo mo." Ngumiti si Alona at pinisil ang balikat ng kapatid. "Hindi sakripisyo, Junior. Pangarap ito para sa atin lahat. Ngunit hindi lang para sa pamilya ang kanyang naisip.
Isang hapon, nakaupo siya sa harap ng lumang mesa habang nakatitig sa sobre ng tera. Lumapit si Daniel na dumalaw sa kanila. "Ano ang plano mo, Alona?" tanong nito. Tahimik siyang ngumiti. "Sir, hindi ko po gustong sayangin ang perang ito. Gusto kong gamitin para sa isang negosyo. Isang maliit na kainan na abot kaya para sa mga ordinaryong tao. Para hindi lang tayo umaasa sa malalaki, kundi sa bawat simpleng mamamayan." Nagulat si Daniel, ngunit humanga sa kanyang sagot. "Maganda yan. At kung kailangan mo ng suporta, nandito ako." Lumipas ang mga buwan at nabuksan ang unang maliit na negosyo ni Alona, isang karinderya na pinangalanan niyang Pagkain para sa Lahat. Dito, mura ngunit masustansya ang pagkain at kahit ang pinakamahirap ay kayang kumain ng hindi nag-aalala. Dumagsa ang mga tao, hindi lang dahil sa murang presyo, kundi dahil sa kwento ng babaeng nagmula sa hirap at ngayon ay handang tumulong sa iba. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya isang araw. "Alona, salamat sa libreng pagkain para sa mga batang palaboy. Hindi ko alam kung paano ka namin mababayaran." Ngumiti siya at sagot, "Hindi nyo kailangang magbayad. Ang gantimpala ko ay makita kayong hindi nagutom." Habang patuloy na lumalaki ang kanyang negosyo, patuloy din siyang kinikilala sa buong bansa. Ngunit hindi kailanman nagbago ang kanyang puso. Nanatili siyang mapagkumbaba, laging inuuna ang kanyang pamilya at ang kapakanan ng iba. At sa tuwing tatanungin siya ng mga reporter kung ano ang sikreto ng kanyang tagumpay, iisa lang ang kanyang sagot. "Hindi ko po tinanggap ang 100 milyon para yumaman. Tinanggap ko ito para maibalik sa mga taong kagaya ko ang pag-asa." Sa bawat salita niya, mas lalo siyang naging inspirasyon. Ang dating babaeng tinawanan sa entablado ay ngayon naging simbolo ng tapang, katapatan at malasakit sa kapwa. At sa kanyang puso, alam niyang ang gantimpala ay hindi lang pera. Ito ay ang pagkakataon na baguhin hindi lang ang buhay ng kanyang pamilya, kundi ang kapalaran ng libo-libong tao na matagal nang walang tinig. Matapos ang matagumpay na pagbubukas ng kanyang negosyo at ang pagbuti ng palagayan ng kanyang pamilya, inakala ni Alona na unti-unti nang tatahimik ang kanyang buhay. Ngunit gaya ng isang ilog na hindi kailanman titigil sa agos, dumating ang mga bagong hamon. Hindi na mula sa mga taong makapangyarihan sa loob ng kumpanya, kundi mula sa labas, mga mata ng publiko, inggit ng ibang tao, at matitinding pagsubok na dala ng kanyang biglang pagsikat. Mabilis na kumalat ang pangalan ni Alona sa buong bansa. Ang media ay halos araw-araw siyang sinusundan para makapanayam. Ang kanyang mukha ay nasa pahayagan, telebisyon at maging sa social media. Delivery girl na nagligtas ng kumpanya. Ito ang paulit-ulit na headline na binabasa ng lahat. Ngunit habang mas maraming humahanga sa kanya, dumarami rin ang nag-uumpisa ng pagdududa at paninira. Isang umaga, habang nagbubukas siya ng karinderya, napansin niya ang ilang kabataang nag-uusap sa labas. "Alam mo ba, hindi naman talaga siya ang nagligtas ng kumpanya. Pinaburan lang siya ng CEO," sabi ng isa. "Baka may relasyon pa sila," dagdag ng isa pang nakanisi. Napahinto si Alona at napayuko. Masakit marinig ang ganong chismis, lalo na't alam niyang ang lahat ng kanyang ginawa ay mula sa puso at walang halong pansariling interes. Ngunit agad niyang pinalakas ang loob at nagpatuloy sa trabaho. "Hindi ko hahayaang masira ako ng kasinungalingan," bulong niya sa sarili. Hindi lang iyon ang problema. Isang reporter ang sumugod sa kanyang karinderya at tinanong siya habang kumakain ang ilang customer. "Alona, totoo bang ginagamit mo lang ang pangalan ng Velasco Group para yumaman? Ano ang masasabi mo sa mga nagsasabing hindi ka karapat-dapat sa 100 milyon? Tahimik na ngumiti si Alona at mahinahong sumagot. "Ang perang iyon ay hindi ko ginamit para sa luho. Ginamit ko iyon para sa pamilya ko at para makatulong sa iba. Kung hindi iyon sapat na pruweba, wala na akong magagawa para kumbinsihin ang mga taong ayaw maniwala." Napalakpat ang mga customer bilang suporta, ngunit ramdam ni Alona na may mga taong hindi talaga titigil hanggat hindi siya bumabagsak. Samantala sa kumpanya, napansin ni Daniel ang sitwasyon. Dumalaw siya sa karinderya ni Alona isang gabi. "Alona," wika niya,
Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga chismis. Ang mga taong naiinggit, sila ang unang hihila sa'yo pababa kapag umaangat ka. Napabuntong hininga si Alona. Sir, minsan naiisip ko, karapat-dapat ba talaga ako sa lahat ng ito? Baka nga tama sila. Umiling si Daniel. Kung hindi ikaw ang karapat-dapat, sino pa? Ikaw ang nagbago ng takbo ng kumpanya. Ikaw ang nagbigay ng direksyon. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng iba ang magtakda kung sino ka. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang paninira. May mga kolumnista na sumulat ng artikulo laban sa kanya. Sinasabing isa lang daw siyang lucky girl na naswertehan sa pagkakataon. May mga dating kakilala rin na biglang lumapit at pilit siyang sinisiraan kapalit ng pera mula sa mga naiinggit na tao. Ngunit sa kabila ng lahat, lagi niyan iniisip ang kanyang pamilya. Sa bawat gabing pagod siya sa pagharap sa media at chismis, lagi siyang umuuwi at nakikita ang kanyang ina na unti-unting lumalakas, ang kanyang kapatid na si Liza na abala sa kolehiyo at si Junior na masigasig sa kanyang pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako dapat sumuko, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang gabi, habang nag-uusap silang magkakapatid, sinabi ni Liza, "Ate, huwag mong intindihin ang mga taong naminira. Kung hindi sila natutuwa sa'yo, problema nila yon. Ang mahalaga, marami kang natutulungan." "Oo nga ate," dagdag ni Junior. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapag-aral. Kaya kahit ano pa ang sabihin nila, ikaw ang bayani namin." Napaiyak si Alona at niyakap ang mga kapatid. Sa mga salita nila, muli niyang hanap ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Sa mga event ng kumpanya, lagi siyang kasama ni Daniel. At bagamat may mga mapanuyang matang nakatingin sa kanila, hindi na niya ito alintana. Sa halip, ipinapakita niya na nananatili siyang tapat at totoo. Isang araw, tinanong siya ng isang reporter, "Alona, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang natutunan mo?" Ngumiti siya at tumugon na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong sinasabi ng iba. Nasusukat ito sa kung paano ka naninindigan sa tama kahit lahat ay bumabatikos. At doon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Mas marami ang nagsimulang tumayo para ipagtanggol siya. Sa social media, maraming tao ang nagbahagi ng kanilang kwento kung paano sila na-inspire ni Alona. Ang mga dating naniniwala sa chismis ay natutong magduda rito at mas piniling makita ang katotohanan sa kanyang mga gawa. Ngunit sa puso ni Alona, malinaw pa rin, ang laban ay hindi natatapos. Sa bawat bagong tagumpay, may bagong pagsubok. At ang kailangan lamang ay ang tibay ng loob at paninindigang hindi kayang sirain ng kahit anong kasinungalingan. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang karinderya, napatingin siya sa bituin. "Kung dati, pangarap ko lang ang mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko, ngayon alam ko na ang misyon ko. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa mas maraming tao. At sa pag-ikot ng mundo, alam niyang mas marami pang darating na pagsubok, ngunit handa na siya. Dahil sa bawat laban, hindi na lang siya isang delivery girl. Isa na siyang simbolo ng pag-asa at katotohanan sa harap ng inggit at kasinungalingan." Habang patuloy na humaharap si Alona sa mga paninira at bagong hamon ng kanyang tagumpay, usang bagay ang unti-unting napapansin ng lahat, ang malaking pagbabago kay Daniel Velasco. Ang dating malamig at istriktong CEO na tanging tubo at reputasyon lamang ang iniisip, ay nagsisimula ng magbukas ng kanyang puso at isipan salamat sa impluwensya ni Alona. Isang umaga, dumalo si Daniel sa isa sa mga branch ng Velasco para sa masa. Wala siyang dalang malalaking entourage, walang nakaitim na bodyguards na dati laging nakabuntot. Pumasok siya sa simpleng tindahan na para bang isa lamang siyang ordinaryong mamimili. Doon niya nakita ang mga nanay, jeepney driver at estudyanteng bumibili ng abot-kayang produkto. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may dalang baon. "Salamat po, Sir Daniel. Kung hindi dahil dito, wala po sana akong makakain sa baon ko." Napayuko si Daniel at napangiti. Noon lang niya naramdaman ang ganitong uri ng pasasalamat mula sa isang simpleng bata. Wari mas mabigat pa ito kaya sa anumang papuri ng mga investors. Sa kanyang opisina, kinausap niya ang board. "Simula ngayon, hindi na lang nating titingnan ang kita.
titignan din natin ang epekto ng ating negosyo sa mga tao. Kung hindi natin sila matutulungan, wala ring saysay ang paglago natin. Halos mabingi ang board member sa kanyang pahayag. Ang ilan ay sumang-ayon, ngunit ang iba ay nagulat sa biglaang pagbabago ng direksyon. Sir, wika ng isang executive, hindi ba't masisira ang prestige ng kumpanya kung masyado tayong tutok sa masa? Ngumiti si Daniel. Ang tunay na prestige ay hindi lang nakukuha sa yaman. Napukuha rin ito sa respeto ng mga tao. At iyan ang mas mahalaga. Sa mga panahong iyon, mas lalo ring lumalim ang partnership ni na Daniel at Alona. Hindi na lamang sila CEO at isang dating delivery girl. Sila na ngayon ang itinuturing na haligi ng bagong Velasco Group. Sa bawat pagpupulong, makikita ang pagtitiwala ni Daniel kay Alona. Madalas niyang hingin ang opinyon nito bago magdesisyon, bagay na ikinagugulat ng mga empleyado. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpupulong, naglakad silang dalawa palabas ng gusali. Tahimik silang nakatingin sa siyudad na puno ng mga ilaw. Alona, panimula ni Daniel, alam mo ba dati ang tingin ko sa mga tulad mo ay wala nang kayang baguhin sa mundo. Pero ikaw ang nagpabago ng pananaw ko. Ngayon, alam kong kahit sinong tao, mayaman man o mahirap, ay kayang magdala ng pagbabago. Napatingin si Alona sa kanya, may ngiti sa labi. Sir, hindi po ako espesyal. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. At siguro, ang pagkakaiba ko lang ay hindi ako nataot subukan. Tumango si Daniel, at doon ako humanga sa'yo. Kung hindi ka nagtaas ng kamay noong araw na iyon, wala tayo rito ngayon. Marahil sarado na ang kumpanya at tuluyan nang nawala ng trabaho ang libo-libong tao. Sa paglipas ng buwan, nakilala si Daniel hindi na lamang bilang isang istriktong leader, kundi bilang isang mapagkumbabang CEO. Sa mga event, hindi na siya laging formal at malayo. Madalas na siyang makikitang nakikipagkamay sa mga ordinaryong empleyado, kumakain kasama nila at nakikinig sa kanilang mga hinaing. Ang dati imposibleng lapitan, ngayon nagiging haligi ng pag-asa. Sir Daniel, wika ng isang janitor habang naglilinis sa lobby. Salamat po at pinakinggan niyo rin ang mga kagaya namin. Hindi po namin akalaing may halaga pala ang boses namin. Ngumii si Daniel at tinapik ang balikat ng janitor. Kayo ang tunay na haligi ng kumpanya. Kung wala kayo, wala rin ang Velasco Group. Sa mga panahong iyon, lalong tumatag ang pundasyon ng kumpanya. Ang partnership ni na Daniel at Alona ay naging simbolo ng pagbabago. Sa media, madalas silang sabihing kakaibang tandem. Ang CEO at ang delivery girl na magkasamang bumangon mula sa krisis. Ngunit higit pa sa imahe, ang kanilang ugnayan ay naging totoo. Unti-unti silang naging malapit, hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa respeto at tiwala na nabuo sa kanilang pagitan. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga pangarap para sa kumpanya at para sa bansa. Alona, minsang sabi ni Daniel habang nasa meeting sila, pangarap kong makita ang Velasco Group na hindi lang kilala sa negosyo, kundi kilala sa pagiging sandigan ng mga Pilipino. Ngumiti si Alona. At ako naman po, pangarap kong makita ang bawat pamilyang katulad namin na hindi na kailangang mamili kung kakain ba o mag-aaral ang mga anak. Habang mas pinagtitibay nila ang kanilang partnership, tuluyan na ring nakabangon ng kumpanya. Muling dumami ang mga investors, ngunit sa pagkakataong ito, mas nakatuon na sila sa advokasya ng kumpanya kaysa sa kita lamang. Ang Velasco Group ay lumago ng higit pa kaysa dati, hindi lang sa kita, kundi sa tiwala at pagmamahal ng publiko. Sa isang malaking event kung saan ipinakita ang bagong direksyon ng kumpanya, sabay na tumayo sina Daniel at Alona sa entablado. Ito ang bagong Velasco Group, wika ni Daniel. Isang kumpanyang hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa bawat Pilipino. Nagpalakpakan ng lahat. At sa gitna ng palakpakan, nagtagpo ang tingin ni na Daniel at Alona. Wala mang salitang binanggit. Sapat na ang ngiti nila upang ipakita na ang kanilang pinagsamahan ay hindi na matitinag. At sa gabing iyon,
malinaw sa lahat. Hindi lamang nakabangon ang kumpanya, nakatagpo rin sila ng bagong uri ng pamumuno at isang partnership na magbibigay ng liwanag sa mas marami pang taon ng pag-asa at tagumpay. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Alona ay naging alamat na hindi malilimutan ng maraming Pilipino. Ang dating delivery girl na walang pumapansin ay ngayoy kinikilala bilang simbolo ng tapang, determinasyon at malasakit sa kapwa. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tagumpay ay hindi natapos sa pagligtas ng Velasco Group. Iyon ay naging simula lamang ng mas malaki at mas makabuluhang misyon. Sa kanilang tahanan sa Tondo, hindi naramdam ang dating bigat ng kahirapan. Ang kanilang maliit na barong-barong ay napalitan ng maayos at ligtas na bahay. Ang kanyang ina, na noon ay halos nakahiga na lamang sa sakit, ngayon ay mas malakas na dahil sa tamang gamutan at pangangalaga. Anak, madalas nitong sabihin kay Alona, hindi ko akalaing darating ang araw na makakabangon tayo ng ganito. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ngumiti lamang si Alona. Hindi po, Nay. Lahat po tayo ang nagbago ng buhay natin. Kung hindi kayo lumaban, hindi ko rin kakayanin. Si Liza naman, na ngayon ay nasa kolehiyo na, ay isa ng masigasig na estudyanteng kumukuha ng kursong Business Administration. Inspirado siya sa kwento ng kanyang ate. Ate, balang araw, gusto kong makatulong din sa mga kagaya natin. Gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan mo. Wika nito. Samantala, si Junior ay unti-unti nang natutupad ang pangarap bilang inhenyero. Lagi niyang sinasabi na ang inspirasyon niya ay ang kapatid na babae na hindi sumuko kahit anong hirap. Sa negosyo naman ni Alona, ang pagkain para sa lahat, lumago ito mula sa isang maliit na karinderya tungo sa isang kilalang chain ng mga abot-kayang kainan sa buong bansa. Hindi lamang ito basta negosyo. Ito ay naging tahanan ng mga taong nawalan ng trabaho, na mga dating palaboy, at ng mga kabataang nangangailangan ng oportunidad. Isang araw, habang nag-iikot si Alona sa isa sa kanilang branch, lumapit ang isang binatilyo. Ate Alona, salamat po at tinanggap ninyo akong magtrabaho dito. Kung hindi, baka nasa lansangan pa rin ako ngayon. Napaluha si Alona at nayakap ang bata. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang mahalaga, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pagbutihin mo para balang araw ikaw naman ang tutulong sa iba. Samantala, ang Velasco Group ay tuluyan nang nakabangon. Hindi lamang ito bumalik sa dati nitong kalakasan, kundi naging higit pa. Ang kumpanya ay kinilala sa buong mundo bilang modelo ng transparency, malasakit at makabagong negosyo. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang simpleng babae na nagbigay ng direksyon at tapang. Sa loob ng kumpanya, nanatili si Daniel bilang CEO, ngunit hindi na siya ang dating malamig at istriktong pinuno. Siya na ngayon ang leader na kinikilala dahil sa kanyang pagpapakumbaba at kahandaang makinig. At sa tabi niya, palaging kasama si Alona, hindi bilang empleyado, kundi bilang katuwang sa paghuhubog ng mas makabuluhang negosyo. Alona, minsang sabi ni Daniel sa isang pulong, kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natutunang makinig. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamumuno. Ngumiti si Alona. Sir, natuto lang po ako na huwag matakot magsalita ng totoo. At sa totoo lang, hindi lang po ako ang nagligtas ng kumpanya. Lahat ng taong naniwala at lumaban kasama natin. Lumipas pa ang mga taon at mas lumalim ang kanilang pagtutulungan. Ang Velasco Group at ang negosyo ni Alona ay nagsanib sa mga proyekto para sa komunidad. Scholarship programs, libreng pagkain para sa mahihirap, at mga proyektong nagbibigay ng trabaho para sa mga walang oportunidad. Isang gabi, habang nakaupo si Alona sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan niya ang bituin. Naalala niya ang araw na una niyang itinaas ang kamay sa entablado, ang araw na tinawanan siya ng lahat. Ngunit ngayon, wala ni isa mang nagdududa sa kanyang kakayahan. Sa halip, siya na ang tinitingala ng lahat bilang simbolo ng pag-asa. Kung kaya ko, kaya rin nila, bulong niya sa sarili. At sa huli, napatunayan ng kwento ni Alona na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan o sa taas ng posisyon. Nasusukat ito
sa tapang na tumindig sa gitna ng pagtutuligsa, sa determinasyong ipaglaban ang tama at sa malasakit na ipamahagi ang biyayang natamo. Si Alona ay hindi na lamang basta delivery girl. Siya na ngayon ang babaeng nagpabago ng kapalaran ng isang kumpanya, ng kanyang pamilya at ng libo-libong tao. At habang patuloy siyang lumalakad sa daan ng kanyang misyon, alam niya sa kanyang puso na ang pinakamalaking gantimpala ay hindi ang 100 milyon